Nagtungo muli ang ikasyam na prinse na si Halkenberg sa entrada ng silid ng kanyang ama na si Nasubi. Matatandaan na gustong kausapin ni Halkenberg ang kanyang ama upang pakiusapan itong itigil na ang succession contest. Subalit, hinaharang siya ng mga sundalong nagbabantay sa silid sunod sa kautosan ng hari. Dahil dito, araw-araw bumabalik si Halkenberg sa silid upang mag-iwan ng liham para sa kanyang ama. Sa araw na ito, bumalik muli ang binatang prinsipe. Ibibigay niya ulit ang ginawang sulat para sa hari. Subalit imbes na liham ang dinukot ni Halkenberg sa kanyang bulsa, naglabas siya ng baril at tinutukan ng sundalo. Ganoon din ang ginawa ng kanyang mga gwardya sa ibang tagapagbantay. Ayon kay Halkenberg, inabot ng 4 na araw bago niya tuluyang mapahina ang depensa ng mga sundalo. Tiwala ang mga ito na mag-iiwan lamang siya ng liham, kaya di sila nagpaka-alerto sa kanilang tungkulin. Nagdulot upang mapasok niya ang silid ng kanyang ama. Natagalan si Halkenberg sa pag-abot ng layunin, pero nagawa pa rin niya ito bago pumapatay ang isa na namang prinsipe. Pagkapasok ni Halkenberg sa silid, nakita niya agad ang kanyang ama. Bagamat nakatalikod, alam ni Nasubi ang pagpasok ni Halkenberg na wari bang inaantay na talaga niya ang anak. Sinabi ng hari na pumayag si Halkenberg sa seed urn ceremony, pero sinagot siya ng prinsipe sa paglalahad na walang nagpaliwanag sa kanya na kailangan nila magpatay ang magkakapatid. Iginit ng hari na ang pag-angkop ng isang tao sa mga paiba-ibang sitwasyon at bagong kaalaman ay lubhang kinakailangan para maging magaling na hari. Hindi ito kinontra ni Halkenberg, kaya bilang kasagutan sa sitwasyong kinalalagyan, tinutukan niya ng baril ang sariling ama. Pinapili ng prinsipe ang hari. Ito ay kung ipapatigil niya ang succession contest o ipuputok ni Halkenberg ang baril sa ulo ni Nasubi. Sinabi ng hari na wala na sa kanyang mga kamay ang succession contest, kaya pinayuhan niya ang anak na tapusin na ang gusto niyang gawin para hindi ito magmukhang epokrito na puro salita lamang. Pinangako ni Halkenberg na papahintuin niya ang succession contest. Nagpaalam siya sa kanyang ama at pinaputok ang hawak na baril. Sa di inaasahang pangyayari, ang bala na lumabas sa armas ng prinsipe ay huminto sa tapat ng mukha ni Nasubi. Animoy nakalutang ito sa ere at hindi gumagalaw, kaya lubhang nagtataka si Halkenberg. Sinabi ni Nasubi na dapat ay 3 bala ang pinaputok ng anak kung gusto talaga nitong pumatay. Ayon pa kay Nasubi, parte na siya ng succession contest, kaya hindi siya mamamatay hanggat hindi pa natatapos ito. Lumabas ang butler ni Nasubi na si Noguwi. Sinabi nito na hindi nila paparusahan ng hari, si Halkenberg o ang mga tagapagsilbi ng prinsipe bilang parte sila ng isang sekretong pagkasanay na matagal na nilang pinaghandaan. Matapos marinig ang sinabi ng butler, tinanong ni Halkenberg ang ama kung napaghandaan din ba nila ang sunod niyang gagawin. Tinutok ng prinsipe ang hawak na armas sa kanyang sentido. Hinila ang gatilyo at pinaputok ang baril sa sarili niyang ulo. Subalit, katulad ng nangyari sa hari, hindi muling tumama ang bala na pinakawalan ng prinsipe. Tumigil ito malapit sa kanyang mukha. Sa puntong ito, pinakita ng kabanata ang dahilan. At ito ay ang mga guardian spirit beast ng kanilang pamilya. May nenbis na nakapatong sa balikat ng prinsipe at pinahinto nito ang bala ng baril ni Halkenberg. Napatigil ang binatang prinsipe dahil sa kawalan ng pag-asa, kaya tinanong siya ng hari kung sino ang pipiliin niya, ang kanya bang mga kapatid o ang kakin. Sinagot ng hari ang sarili niyang katanungan sa pagsasabing kailangan nilang unahin ang buhay ng mga mamamayan ng kanilang bansa. Kaya ang katanungan na lang ay kung sino sa kanilang magkakapatid ang handang magsakripisyo para sa layuning ito. Pinayuhan ni Nasubi ang anak sa paglalahad na kung ayaw nito ng isang hari para sa kakin, kailangan niya munang maging hari para maisakatuparan ng kagustuhan. Hindi na nakaimik pa si Halkenberg at umalis siya sa silid ng kanyang ama, dala-dala ang masaklap na karanasan at ang mapait na katotohanan. Sa silid ni Halkenberg, nagising si Shikaku mula sa pagtawag sa kanya ni Prince Benjamin gamit ang earpiece. Nagulat ang sundalo sapagkat hindi niya alam kung paano siya nakatulog gayong lumabas si Halkenberg na silid. Tingin ni Shikaku, ang pagkawala ng kanyang malay ay resulta ng abilidad ng guardian spirit beast ni Halkenberg. Matatandaan na ipinakita sa istorya ang kakayahan ng nenbis ng ikasyam na prinsipe na patulugin ng mga taong nasa paligid at alisin ang kanilang mga memorya sa nangyari. Sinabi ni Benjamin kay Shikaku ang ginawa ng kapatid na pag-atake kay Haring Nasubi, pero hindi ito ang dapat nilang isipin sapagkat ang problema nila Benjamin ngayon ay si Halkenberg. Ninais na ng ikasyam na prinsipe na manalo sa kompetisyon. Nagresulta ito sa pagkagising ng natutulog na kakayahan ni Halkenberg.
Inutusin ni Benjamin si Shikaku na paslangin ang kanyang kapatid sa lalong madaling panahon at kuhain ang abilidad nito. Habang magkausap ang dalawa, saktong pumasok si Hulkenberg sa silid. Binabalutan ito at ng kanyang mga gwardya ng napakakapal na aura. Noong nagtama ang mga mata ni Hulkenberg at Shikaku, itinaas ng prinsipe ang dalawa niyang kamay at itinapat ito sa direksyon ng sundalo. Bilang sagot, pinagdikit naman ni Shikaku ang dalawa niyang palad para pagganahin din ang sarili niyang Nen ability na tinatawag na Caldcept. Ang Caldcept ay isang abilidad na may kakayahang gawing card ang mga pag-ataking pinapatama kay Shikaku. Makukuha ng sundalo ang abilidad ng ibang Nen users kung magagawa niyang mahuli ang Nen ability at maipasok ito sa paresukat na ora ang kanyang nililikha sa kamay. Ganito ang pinalano niya kontra kay Hulkenberg na nagsimula na ring magpakita ng Nen ability. Ang ikasiyam na prinsipe ay may abilidad na gumagamit ng aura ng kanyang mga gwardya para maging armor na poprotekta sa kanila mula sa mga pag-atake. Habang ang sariling aura naman ni Hulkenberg ay nagiging isang pana na nagbibitaw ng palasong gawa sa Nen. Pinakawalan ni Hulkenberg ang kanyang pag-atake patungo kay Shikaku na dumepensa naman gamit ang sariling abilidad. Subalit, sa hindi inaasahang pangyayari, tumagos ang palaso ng prinsipe sa Caldcept ni Shikaku at direktang tinamaan ng sundalo. Bumagsak ang katawan nito, pero hindi siya nag-iisa sapagkat nawalan din ng malay ang isa sa mga gwardya ng prinsipe. Ipinaliwanag sa kabanata na sa oras na matamaan ng abilidad ng ikasiyam na prinsipe ang isang tao, malilipat sa taong ito ang kamalayan ng isa sa mga tagapagsilbi ni Hulkenberg. Tumayo si Shikaku mula sa sahig at ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig ay ang paghingi niya ng utos mula sa ikasiyam na prinsipe. Lumipat ang eksena sa silid ng ika-14 na prinsipeng si Wobble. Naramdaman ni Kurapika ang matinding aura na tinataglay ni Hulkenberg, ngunit ayon sa Hunter, pangalawang beses niya na itong naramdaman. Ibig sabihin, hindi lamang isang beses ginamit ni Hulkenberg ang espesyal niyang abilidad sa araw na ito. Bagamat nararamdaman ng Hunter ang matinding aura, hindi niya alam na nagmumula ito kay Hulkenberg, kaya sinabi ng ating bida na kailangan niyang tandaan ang mga detalyeng napapansin upang ito ay mapag-aralan. Nag-aalala si Kurapika sa lakas ng orang kanyang nararamdaman sapagkat naisip ng Hunter na kung ang nagmamay-ari ng Nen na ito at ang mamamaslang na pumatay sa mga kapwa niya gwardya sa silid ay iisang tao lamang, siguradong wala siyang laban sa Nen user na ito sa oras na magtuos sila. Sunod na ipinakita ang silid ng ika-8 prinsipe na si Sally-Sally. Nasa ngayon ay hindi na humihinga at wala ng buhay. Kung ating maaalala, nagawa ng Predator ni Rihan na makain ang Guardian Spirit Beast na nagbabantay sa prinsipe. Dahilan para palipatin sa silid ng ika-8 prinsipe si Yushuhi, ang sundalong may kakayahan na paslangin ng kahit na sino ng pasekreto. Pinapanood ni Yushuhi ang mga babae ni Sally-Sally na sinusubukang iligtas ang prinsipe. Noong masigurado niya ang pagtatagumpay sa misyon, ibinalita niya ito kay Benjamin. Ang pagkamatay ng isang muling prinsipe sa succession contest ay hindi naging hadlang para ituloy ang pagtitipon ng baharlikang pamilya. Ginaganap ito tuwing linggo, kaya noong dumating na ang ika-8 gabi ng paglalayag ng Black Wheel, sinimulan na sa Tier 1 ang kasiyahan. Makikita sa pagtitipon ng kambal na sila Kacho at Fugetsu, pati na rin ang gwardya nilang si Melody. Ang tatlo ay mukhang kabado at mistulang may gagawin na hindi inaasahan ng lahat ng tao sa barko.